You are watching Christ's Commission Fellowship, changing lives for eternity. Alam niyo po, napakahalaga ng panalangin. If you still remember, about 2 Sundays ago, we were challenged by the Lord to fight our battles with prayer. Naalala niyo pa po ba yun? Last Sunday, Pastor Peter emphasized the importance of breakthrough. And sabi nga natin, unless we repent, wala hong breakthrough. Kaya ho, importante ito kasi most of us, pag sinabi mong breakthrough, something dramatic, dramatic progress had transpired. For example, breakthrough sa medical science, for example, na-discover na nila yung gamot sa cancer. O yan, breakthrough yan. Tama ba? So ganun din, pag nagkaroon ng breakthrough sa Christian life mo, nagkaroon ng breakthrough, parang something really happened as in dramatically. Kaya nga ho, praise God, kasi the challenge that we have now in our ministry is to really pray and fast. Kaya nga ang ating series, if you still remember, the profiles of prayer. Di ba? Si Epaphras, the first prayer profile that we studied. Last week, si Pastor Peter emphasized on David. Now about Jesus. The profile of prayer, si Jesus. Si Jesus ang ating titingnan ngayon. Kasi tatandaan ninyo, as we have said earlier, we can never have a victorious nation if the people are losers. This nation can never be great if people themselves are not great. Naintindihan natin? Kasi we want the nation to be great. Pero until we change as an individual and become real winners and not living as losers, hindi magbabago yung bansa. Now, when we say winners, this doesn't mean na yung winners na to, yung they never fail. Hindi totoo yan because everybody fails. The only difference that the winners, when they fall, they rise up again. Nakuha ninyo, sabi ng Bible, when a righteous man falls 7 times, he rises up 7 times. Kaya nga, ang real winners, they are not victims mentality. Wala silang ganon. Ang mga victims mentality, kawawa naman kami, inaapi kami, mukhang ganito na lang talaga kami, mahirap na kami pinanganak. Alam nyo, wag ganon. Tayo na yun if we don't know how to live. Kaya nga marami akong kilala, muse na, bata, muse. Pagtanda, hindi marunong magdala ng buhay. Dinala lahat ng problema. Pati sa mata, nilagyan niya. Kaya nagkaroon ng eye bag, di ba? Pati sa likod, nilagyan, kaya nakakuba. Kasi bakit? Dinala yung problema eh. Pero alam nyo, if you are not a victim person, parang you don't have that victim mentality, panalo ka palagi, now you have all the reason to smile. God wants us to be victorious. God wants us to be more than conquerors. And that's what we are. Sabi ng Bible, no, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. You are the answer to this country. We need not to allow ourselves to be victims for the rest of our lives. Sabi ng Bible, for you have not received a spirit of slavery. Hindi ka na alipin na leading to fear again. Yun yung mga biktima na laging takot. Sabi niya, but you have received a spirit of what? Adoption as sons, but which we cry out, Abba, Father. Isipin niyo, hindi ka na anak ng mahirap, ikaw ay anak ng Diyos, hari ng mga hari. Nagkakanindihan tayo. Kaya hindi ka biktima. Yung tatay natin, ay nako, tatawag tayo doon dahil inampun niya na tayo. Kung sabihin, kakaya, ampun lang ako. Ano ang umampun sa'yo? Hari ng mga hari. Ano ka ba? Kahit na ampun ka, hari pa rin mga hari. Yun isa, anak ng totoo, pero anak ng demonyo. O paano? Sad-sad naman ng buhay. So walang laban yun. Ikaw, ampun. Sabi sa'yo ng demonyo, ampun ka lang, ampun ka lang, ampun ka lang. O sagot mo naman, hari naman ng hari. Ang umampun sa akin, ikaw, taga-impyerno. Naintindihan niyo sabihin? Friends, let us not live in the past. Always live for who you really are now. Nagkakaintindihan tayo. Now, balik tayo. Kaya nga, sabi ng Bible, what then shall we say in response to this? Look at the words. If God is for us, who can be against us? Panalo. Amen po? And you know why? Listen. 32. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all,
how will He not also along with Him graciously give us all things? Kung binigay ng Diyos yung totoong pinakabagay na importante sa atin, ang ating kaligtasan, dahil wala na tayong ibang pag-asa kundi si Jesus. Kung sinolve ni God yung ating pinakamatinding problema, yung bagay na mabuti pa sa'yo, palagay mo, ipagkakait niya pa? Hindi na. Nagkakaintindihan? Para sabi ng Lord, binayaran ko na yung utang mong hindi mo kayang bayaran. Tapos hihingi ka lang sa akin ng pagkain, hindi ko pa ibibigay. Ano ka ba? Ano ba yun? Ano ba experience? Lord, nahiya ako kasi binigyan mo na ako ng bahay. Hihingi pa ba ako sa'yo ng pagkain? Kunwari ka pa. Binigay ko na nga yung bahay. Hindi ka pa hingi ng pagkain. O yan, ito pa pagkain. At tandaan mo, hindi kita basta kinuha lang. Inampun kita. Anak kita. Okay ba yan? Kaya nga, listen to this. Real prayer, huwag niyong kakalimutan turns losers into winners. Ang tanong, paano ba? Anong klaseng prayer? So I want to teach you this afternoon the prayer that changes lives. This is the prayer that turns losers to winners. Tingnan nyo ang Bible ha. Look at how. Sabi ng Lord, nakita nyo ba yung bansa natin? Sabi ng Lord, the harvest is plentiful. Look at the words. And He said to them, harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Na minsan, alam niyo nung sinasabi ni Jesus yan, these people, they do not believe in Jesus. Ayon na kay Jesus. Hindi sila naniniwala kay Jesus. At alam niyo na panahon na, there's a Roman empires. These people, they think that they are superior than the Jewish people. And anong sabi ng Lord? Tell them, go, harvest them. The harvest is plentiful. Parang, Lord, imposible yung ginapag-utos mo. Imposible yan. No. I'm not telling you to harvest them just as it is. Ano sabi niya? Pray that the Lord of the harvest will send forth laborers. Alam niyo, malaking problema natin. Tingnan niyo, we hope that this country would change. Tama? Tama ba? Pero tanong ko, ilan sa atin nagpe-pray that the Lord will send forth laborers? Ilan sa atin nagsasabi, Lord, magpadala ka ng, di ba, kunyari, naglalakad ka ng papeles mo, halimbawa, tapos, grabe, lagayan, na ganyan. Parang, Lord, ano ba ito? Puro lagayan, ayoko na nito. Hindi ganyan. Lord, magpadala ka nga manggagawa dito nang ma-harvest ito mga ito. Ilan ang ganyan? Andiyan ba kayo? Nauuna reklamo sa atin eh. Sa totoo lang, nagtatraffic na ganyan, no? Tapos tinisilip mo yung mga may nanghuli. Naku, ano ka ginagawa? Nag-uusap. Naku, naglalagayan yan. Huwag ganon. Lord, send forth laborer naman dun, oh. Para hindi naman, ganon, pag-pray mo kasi harvest yan eh. Okay pa? Nagkakaroon ang problema, hindi tayo nagpe-pray. Etong ganda. Sabi ng Lord, ulitin ko prayer changes lives. Tama? And the change begins in us. Bakit ka mo? Di ba? Sabi ng Lord, you pray Siguro habang nakikinig sila, napapray na, Lord, send forth laborers. Di ba, minsan ganun din tayo, di ba? Pag kami narinig tayo, na-challenge, Lord, habang nakikinig kayo, Lord, pinagpe-pray natin kagad. Tama? Tama ba? Tingnan nyo, right after nun, ano sabi niya? Verse 3, go your way. Behold, I am sending you out as lambs in the midst of wolves. Biglang binago silang Lord. Kanina petitioner ka lang. Now, I'm sending you as my laborer. Nakuha niyo? Now, I'm sending you as my laborer. Ganon ang change ng prayer. Sabi ng Lord, ikaw ang humingi. Ngayon, ikaw mismo, gagamitin ko. Hindi natin ma-imagine. Ako? Gagamitin mo na naman. Imposible, Lord. Relax ka lang. Lord, hindi ako mabuting tao. Alam ko. Gagamitin ka ta. Tingnan mo mga ginagamit ng Diyos sa Bible. Nakakamangha. Si Noah, lasing. Naging lasing din eh. Hindi ko sinabi, lagi siyang lasing Minsan lang. Si David, murderer. Adulterer pa. Ginamit pa rin ng Diyos. Si Moses, naka-murderer din. Si Paul, religious terrorist. Nalala niyo, tinatakot niya lahat. Ang pinakamatindi si Lazarus. Patay. Ginamit ng Lord. Tingnan mo yung katabi mo. Mukhang patay na yan. Pero sabihin mo, gagamitin ka ni Lord. Di ba? Walang imposible. Kasi mukha lang naman patayan, hindi man patayan, no? Tiyakin mo lang.
Baka mamaya may emergency na, ha? Pero yun ang punto ni God. Kaya sabi ng Lord, babaguhin niya. Kaya ito mga alagad, tinan niyo, from chapter 10, agad-agad, siguro nakita nila yung talagang no, Lord, pero parang kulang. Pa, siyempre, dududa ka pa rin, Lord, paano ba talaga? So they began to ask Jesus, Lord, teach us to pray. Please, teach us to pray. Kasi we saw something in you Na there is something in you that we know that you always pray. So Lord, teach us to pray. Can you imagine? He prayed for 1 hour. Grabe yan Naalala ko nung first time ko sa Korea, I was in a room do, kasama ko isang pastor. Siyempre, ako kasi nagpe-pray ako, mga 45 minutes, nagpe-pray ako ganyan. Di tapos na. Mamayang konti, yung pastor nakatakas sa roommate ko, nag-pray. 1 hour, 2 hours and a half. Sabi ko, ang tagal naman nito mag-pray. Ano nakikita nito sa prayer na hindi ko nakikita? Ba't ako tapos na? Nakuha ninyo? Di tapos sa 2 hours and a half. Iyak na ako iyak sa may tabi. Ay ko, Panginoon Diyos, anong nangyari? Bakit ganyan yung pastor niya? Nakaluhod, nag-pray. Tapos hindi parang ang haba. Tapos anong meron? Hindi ko sinasabi ka na, mahaba yung prayer mo. Sabi ko, anong meron? Anong nakikita niya? Di kaya, nag-interview na kami sa Korea. Kasi yan ang purpose namin, magtanong, mag-aral. Sabi niya, paano ba ang prayer ng mga ordinary Christian dito? Ordinary Christian, 2 hours. 2 hours and a half. What? Ordinary Christian? And pastor, 4 hours to 8. 4 hours to 8? Wow! Sabi niya, ano ako? Yung roommate ko, ordinary. Tapos yung, paano na yan? Ano ako, 45 minutes? Ano ako? Hindi Christian. Di ba? Parang hindi ko maintindihan, ano meron doon? So, then God gave me the chance to stay sa bahay ng isang pastor. O akit ng bundok. Di pray. Di lumuhod na ganyan. Nasa bundok kami. Luhod din ako, siyempre. Natututoy. Gagaya lang naman ako pray na. Chuyon! Sabi ko naman, Chuyon, Panginoon yan Di ako rin, Panginoon! Sabay. Ganyan. Ako naman, Panginoon. Ang problema, after mga 30 minutes, umulan. Yung pastor tuloy-tuloy pa rin. Ako ang prayer ko, Lord, patigilin mo na siya. Ang lamig-lamig na dito. Ano ba to? Hindi tumitigil. Alam niyo, lumipas ang mga 3 oras, pray pa rin ng pray. Mamaya sabi ko, Panginoon, talagang hindi ko na alam. Pagkatapos niya mag-pray, very happy. Ako, very happy. Pagdating ko sa kwarto, iyak ako. Sabi ko, Panginoon, ba't ka nun dyan? Ano meron sa prayer na hindi ko nakikita? Naintindihan niyo na? Tapos dinagbasa na ako. Sabi ni Martin Luther, sobrang busy ko ngayon. Kailangan ko mag-praise. Yung unang 3 hours ko, gugugulin ko sa panalangin. What? Sobrang busy mo? You will pray your first 3 hours in prayer? Tapos si John Wesley, I have no respect of any minister of the gospel who prays less than 4 hours. Buti na lang, patay na siya. Sabi ko, kasi hindi niya ako igagalang. Di ba? Nakuha niyang sabihin? There I understand, there is something in prayer. Hindi yung public public prayer, tingnan mo si Jesus, maikli lang. But there is something in prayer that really breaks the very heart of man and it begins a change in him. Nagkakaintindihan. Kaya naman ang Korea nagkaroon ng longest running revival. 88 years. Although ngayon, wala na. Sa sobrang prosperity nila, maybe because of their prayer, pero bumagsak sila kasi they have forgotten. Panoorin nyo na lang sila ngayon. You see kung bakit sila nagkakaganon. They're trying to remove God from the picture, kaya may mga nagpapakamatay, hindi nila makiintindihan. Bakit? There is something in prayer that we need to understand. Kaya sabi nga ni Charles Spurgeon, I would rather teach 1 man to pray than 10 men to preach. If you notice, si Jesus, He never taught His disciples how to preach, but He taught them how to pray. Tama? In fact, sabi ni Andrew Murray, Jesus never taught His disciples how to preach, only how to pray. He did not speak much of what was needed to preach well, but much of praying well. To know how to speak to God, look at the words, is more important than knowing how to speak to man. Not power with men, but power with God is the first thing. Jesus loves to teach us how to pray. Now, ang tanong, bakit nga ba? Tingnan nyo ang dami nating problema sa buhay. You know the reason? Look at the words. Sabi ni James, you do not have because you do not ask. Our excuse, busy. I'm too busy to pray. Sobrang busy ka nga. Nakuha ninyo?
Or the reason is that we don't really know how to pray. Ako honestly, I still need to know and learn how to pray. Nakuha ninyo? Do you feel the same? You need to know more on how to pray? Pakita naman sa katabi mo, nagpe-pray ka na naman eh. Sabi mo, do you want to know more how to pray? Hello? Bakit ka mo? Because this is the weapon that God has given us. Allow me just to read to you what Andrew Murray said. God's child can conquer anything by prayer. Is it any wonder that Satan does his utmost to snatch that weapon from the Christians or to hinder him in the use of it? Kaya gagawin lahat ni Satan matanggal sa iyan para alam niya, because he knows that when we pray, we will conquer him. Nagkakanindihan tayo. Kaya ito napaka-importante. Now, look at Nehemiah, for example. Pag kayo, nabalitaan nyo may problema. Halimbawa lang, bigla lang lumapit asawa mo. Sweetheart, sensya ka na. May anak ako sa iba. Nakaka-relate ka ba? Hindi, isipin mo, bigla kang yun ang balita sa'yo. May anak ako sa iba. Parang maniwala ka, pag siguro ganyan marinig ng mga babae, biglang maglalao. Hindi mo alam kung ano tatama sa'yo. Basta tatamaan ka lang. Nagkakanindihan? O kaya naman anak mo, lalapit sa'yo. Pa, ma, mas iiyak na lang bigla. Ano yan? Ba't kami? Buntis ako. Hindi ko alam kung ano magiging reaction mo. Unika-iha mo yan eh. Iba usapan dyan. Nakuha nyo? Baka magwala kang di maintindihan. But there is something in the Bible na nakakatuwa. When Nehemiah learned about what happened, ito sabi niya, the remnant there in the province who survived the captivity are in great distress, and reproach, and the wall of Jerusalem is broken down, and its gates are burned with fire. Yung nabalita mo, ito nangyari sa bansa mo, ito nangyari sa mga tao mo, ito nangyari, anong gagawin mo? And look at the response of Nehemiah. Itong witness response. Sabi niya, when I heard these words, I sat down and wept and mourned for days, and I was fasting and praying before the God of heaven. He prayed. But how should we pray? Yun ang tanong eh. How should we pray? Our Jesus, our Lord who is our victor, taught His disciples how to pray. Kaya tawag dito the Lord's model of prayer. Bakit? Kasi this is the prayer that I want my disciples to learn, because this is the prayer that changes lives. This is the prayer that makes losers winners. Nagkakaintindihan? Ito yun, yung binasa natin kanina. Kaya ito sabi ng Lord, real prayer, listen again, turns losers into winners. So remember the word, win. Say it with me, win. How to really pray? Learn to pray to win. Win, win. What does it mean? Worship, implore, engage, and continue to pray. I will explain one by one. Sa Bible, when we come to God in prayer, oftentimes, ito problema natin. It always starts with us. Lagi natin isip, magpe-pray ako kasi may problema ako. Magpe-pray ako kasi meron akong dapat harapin. Magpe-pray ako kasi ako. Laging tayo nagsisimula sa sarili natin. Real prayer is not only when you have a need or hindi. Real prayer starts with worship. Tingnan ninyo sabi ng Bible, when you pray, it is something that you should do, because if you are not trusting the Lord, if you are not worshiping God, if you are not submitted to God, He will never pray. But when you pray, meaning you really want to talk because you believe that God exists. Tama ba? Because prayer is an expression of faith. Kasi paano ka magpe-pray kung hindi ka naniniwala may Diyos? Kung hindi ka naniniwala may Diyos, ba't ka magpe-pray? Kaya ka nagpe-pray kasi naniniwala ka na may Diyos na nakikinig sa'yo. Dahil naniniwala ka, sumasamba ka sa isang Diyos na pinaniniwalaan mo that He exists and powerful enough to listen and answer your prayers. Pero may problema, sabi niya, when you pray, you are not to be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and in the street corners so that they may be seen by men. Truly I say to you, they have the reward in full. Ang problema ng mga tao, when they think of prayer, they think always of themselves. Subukan nyo lang. Sabi mo na, ikaw mag-pray. Hindi ako marunong eh. Nakatingin ka sa sarili mo, bakit? Hindi naman tungkol sa ito eh.
Kaya sila noon, nagpe-pray sila 3 times a day, at pag nagpe-pray sila, doon sila sa synagogue, talaga, in the street corners, para mag-pray, para makita ng tao, wow, he is very prayerful. This is not about us. Alam nyo, ganun tayo eh. Minsan, ang sinasamba natin, sarili natin, we want to exalt ourselves. We want to tell the world, this is the kind of person I am, that we are not. Prayer is not us. Hindi to religiosity, trying to tell people, look at me, I'm so religious. God is not after your religiosity. He's after the reality that you have with God. That you know that I am here to talk and worship my God. Whether you see me or not, this is not about me. It is my God. He deserves all glory. He deserves all my attention. He deserves my time. Nakuha natin? Kaya tinan nyo, sabi niya, but you, when you pray, go into your inner room, close your door, and pray to your Father. It is not the closing of the door, it is not the room, it is the prayer to the Father who is in secret. And your Father who sees what is done in secret will reward you. It's between you and me, Lord. Paglapit mo sa Diyos sa panalangin, kahit public pa yan o ano, God is not against public prayer. Iba, bawal mag-pray. May mga public prayers din. But the question is this, Lord, paglapit ko dito, tayong dalawa lang to. Hindi na tong katabi ko, wala akong pakialam dito, tayong dalawa nag-uusap dito. Nakuha ninyo, minsan kasi pa nagpe-pray tayo eh. Panginoon, baka ano ko sabihin ng tatay ko, nandito tabi ko eh. Hindi, wala na yun. Lord, tulungan mo ako, tayong dalawa nag-uusap dito. Hindi ho sila eh, tayong dalawa. Kaya alam niyo, walang nangyayari sa mga panalangin natin, hindi tayo nagbabago. Kasi ang dami natin iniisip, masyado tayong concern sa maraming bagay. This is not about what they want. It is not about what they like. It is between you and me. Yan ang sinasabi ni God. Kasi worship mo to sa Diyos eh. Kasi kahit sumama ka na mag-worship ka with the public, alam naman ni God kung ano talaga kalalagayan ng puso natin. Kasi He sees us in secret. In the secret chamber of our hearts. He sees us. Kaya kahit ang taas-taas ang kamay natin ganyan, He sees us. Kaya nga pagtaas, it's between you and me. Kaya nga minsan, paluluhurin ka ng Diyos eh. Naalala ko yan, nandun nung i-dedicate yung lupa na to. Kasi ayaw ko nung una. Sabi ko, ayoko na yan kasi building na naman. Sabi ng Lord, hindi mo to, building ko to. Agano ka, lumuhod ka. Putik eh. Kami anong putik, lumuhod ka. Lord, kakaya, ako lang luluhod. Hindi, it's between you and me. Luhod ako. Pagluhod kong ganyan, iyak ako na iyak, sabi niya. Ibigay mo yung inipon mo para sa building na to. Talagang iiyak na ako. God naman eh. Kung talaga ikaw ito nagsasalita sa akin, pagtawag ko sa asawa ko, sasabihin mo sa kanya, pag nagtanong siya ng bakit, hindi ikaw ito ha? Kasi asawa ko, pag tinasabi ko, sabi daw ni Lord, bigay daw ito. Bakit? Ganun yun eh. Sabi niya, basta pag ito, tayong dalawa lang usap dito, Lord. Sabihin mo sa kanya, wala nakakarinig. Sige. Tawag ako, sweetheart. Sabi ni Lord, bigay daw natin, inipon natin na ganito. Okay, ano oras ko dadalhin? Bakit hindi ka nagbabakit? Bakit? Ako nagbakit. Kasi it's between you and the Lord. Nobody knew about it. Wala nakakalam. Ngayon ko na lang kwento sa inyo dito. Kasi matagal na ito eh. Hindi pa gawa yung building. But the Lord rewarded us because it was me and the Lord. Nagkakanina, I cannot tell you how we were rewarded, pero it was done. It was done. Kaya hindi ito para magpa-impress. Wow, look at what I did. I prayed, I gave. Walang ganon. Di ba meron pa mga ganon, magpa-pray. Naalala ko yung bata eh. Panginoon, pengin bisikleta! Sigaw na sigaw eh. Sabi ng nanay, anak, hindi naman bingi si Lord, di mo na kailangan sigaw. Oo, pero bingi si Lola eh. Si Lola pala yung hinihingan. May mga ganun tao eh. May Panginoon, pengin pera. Yung kasabi. Hindi, it's you between you and the Lord. Wala kang pakialam dyan. Dito tayo mag-usap. Nagkakaintindihan tayo? Ayan, yan ang sinasabi ni God.
And can you imagine, sabi ng Lord, kaya nga, hindi nga nadadaan sa salita yan eh. Sabi niya, praying, do not use meaningless repetition. Hindi nadadaan yan dyan. Kasi it's between you and the Lord. Hindi against si Lord sa repetition ha, hindi against. Kasi bagay si Jesus, tinan mo, sabi ni Jesus, Lord, if possible, let this cup pass by me. Not my will, but thy will be done. And he did that 3 times. He was repeating pero it was him and the Lord. Lord, if possible. Inuli-ulit niya. Kasi minsan kailangan mo ulitin. Kasi hindi bumabaon sa loob mo eh. Nakuha nyo? But it wasn't meaningless. Yung iba, kahit na hindi mo inuulit, kung meaningless din naman, wala rin. Ang ibig sabihin ng meaningless, hindi mo talaga dinidibdib at hindi mo talaga iniisip yung sinasabi mo. Kasi nakarinig na akong ganyan eh. Biro mo ang pangalan ng pastor, halimbawa lang, ang pangalan ng pastor si Pastor Peter, halimbawa lang ha. Sa bilis ng panalangin, Panginoon, pinapanalangin ito sa pangalan ng Pastor Peter, kaya Panginoon Diyos. Ha? Si Pastor Peter nang pinipray, ano mo? Sa halip ng pangalan ng Panginoong Jesucristo, pangalan ni Pastor Peter. Sabi ko, yung minsan di niya iniisip yung sinasabi, bilis-bilis nagtata. Huwag ganun. You mean every word of it. Nagkakaintindihan? Tuloy tayo. Kaya nga, sabi ng Lord, it's not about the many words, kasi the issue here is this. Sabi ng Lord, I know what you need before you ask Him. Alam ko naman eh. Kaya it's now a time for you and me. You come and worship. Lord, ba't kailangan ko pang humingi? Alam mo naman. Kasi it's not that I do not know your need. You do not know your need. Ulitin ka. Hindi dahil hindi alam ng Diyos yung pangailangan mo, kundi hindi mo alam yung pangailangan mo. I want you to know your need. Kaya minsan yung hinihingi mo, doon mo lang malalaman na mali pala yung hinihingi mo kasi nung nag-uusap na kayo ng Diyos, biglang, oo nga, mali pala itong nire-request ko. Ano, intindihan natin? Kasi as you begin to worship God, you begin to realize, ay, mali pala itong hinihingi ko, hindi pala ito yung gusto ng Diyos. Kasi hindi ito nagbibigay kalwalhatian sa Kanya. Biglang nababago. Nagkakaintindihan. O tuloy kaya, ulitin natin. It is your chance. When you come to God in prayer, this is the point. When you worship, you are in His presence. Tama? It's in between you and the Father. In the Father's presence. Kaya sabi ni Boyd Bailey, ang ganda-ganda, sabi niya, live in His presence so you can better live in the present. Nakakaintindihan? Live in God's presence so you can better live in the present. Isipin nyo, pag natutunan nyo natin na mag-pray na laging si Lord lang ang audience natin, audience of one lang tayo. Bago ka umalis sa opisina, you're talking with God. It's not about the late ka na. Hindi, ang issue dito, Lord, usap tayo dito, tayong dalawa to. Isipin nyo effect. Pati sa trabaho, ito magiging epekto. Nakasanayan mo na si Lord lang audience mo. Pagdating sa trabaho, tingnan nyo, slaves in all things obey those who are your masters on earth, not with external service as those who merely please men, but with sincerity of heart, fearing the Lord. Whatever you do, do your work heartily as for the Lord rather than for men. Kaya madalas, kung sino yung hindi nagpe-pray, pag nagtrabaho, laging concerned sa sasabihin ng ibang tao. Kaya sabi niya, pray then. O, look at the words. So, paano ka matututo mag-pray? Ang galing, no? Sabi niya, pray. You'll never learn prayer by studying how to pray, studying how to worship. Gusto mo matuto? You pray. Pray then in this way. Ganto. Hindi niya sinabi, ito yung prayer, ganto ka manalangin. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi ito yung prayer, ito ganito ka manalangin. Pray then in this way. Nagkakaintindihan? Kaya nga tama si Pastor Peter, sabi niya, nung bata siya, feeling niya, parusa yung prayer na yan. Kasi tuwing magkakasala siya, sasabihin, manalangin ka ng 10 ganito, pag maraming kasalanan, mas maraming ganyang prayer. Kaya ito rin, tingin niya, kasalanan, parang parusa yung ganyang panalangin. Hindi ho, itong panalangin na ito, napakaganda nito kasi it reminds us, first and foremost, to worship the Lord. Look at the words. Our Father who is in heaven. Tigil muna tayo doon. Isipin nyo, lahat, kadalasan ng prayer natin, masyado makasarili. Tama? Sa simula pa lang, our Father. Ano sinasabi ni Lord? Ano sinasabi ni Lord? Hindi ikaw ang sentro ng mundo. Merong pamilya ang Diyos that you need to be concerned about. Our Father. In other words, hindi lang ikaw mag-isa. Magre-request ka, hindi iniisip mo rin iba pang bahagi ng katawan. Nagkakaintindihan tayo. Hindi mo sarili. Sunod, tatay ko si God. Alam niyo bang napaka-tindi niya? Naalala ko may isang religious person, sabi niya, how dare you call God the Father? He is the King of Kings, the Lord of Lords, and you call Him Father? How dare you? Sabi niya Diba? Because that's declaration is a declaration of intimacy. Yung word na Father, parang pa, tay, daddy, parang sobrang close ninyo.
Parang hindi naman napakawalang galang. Ay, Dad, kamusta ka na? Hindi ganoon. Lord, ikaw yung tatay ko. I'm so in love with you because you love me. Kaya lang iba sa atin, hindi natin ma-identify, masyado maintindihan yung tatay. Kasi tatay na ko, yung tatay. Napakasama yung tatay niyan. Yan yung siga sa bahay. Yung tatay, yan yung nakaupo lagi, tapos utos ang utos, ganyan. Yan yung pagdating, galit na galit, pag wala siya makain. Tsaka yung tatay na yan, siya yung pinakamatakaw. Minsan ganun tingin sa tatay natin, yung laging galit, pag hindi na pagbigyan. Yan yung tatay, ang hirap hingan. Ang hirap hingan yan, tatay na yan. Sabi ng Lord, alam mo, yung naiisip mong tatay na yan, hindi yan. Ako napakalupit kong tatay, sobra. Maaabot ko na, iutos ko pa. Kunin mo yan. Andyan na lang yan. Kunin mo. Ganyan ako dati. Paminsan-minsan, lumalabas pa ngayon. Nandito na yung salamin. Sa salamin ko. Siga. Di ba? Pero hindi ako ganun kabait na tatay. Pero isang bagay na intindihan ko bilang tatay ito, hindi ko matiis anak ko. Hindi ko maintindihan. Kapag may sabihin sila pa, gusto namin to, kailangan namin to, parang kahit hirap na hirap ka na, hindi mo sila matiis. Eh di kanina nagkikwento nga si Pastor Peter, bait-bait niya sa anak niya. Kasi sabi niya, nung may sakit yung anak niya, Lord, ako na lang po, kaysa siya. Yung ganun ba? Nung narinig ko yun, naiyak ako. Sabi ko, wow, grabe. Kaya ko ba yun kung sakali may sakit yung anak ko na ako na lang po, parang gano'n. Di ba? Parang, kaya ko ba yun? Napaisip ako kasi hindi ko pa naisip yun eh. Eh sabi ko, buti na lang sabi ng Lord, alam mo, kahit anong bait ni Pastor Peter, bilang tatay, let me just tell you this, sabi ng Bible, evil pa rin ang comparison niya sa akin. Ibig sabihin, kung sa akin ikukumpara yan, kahit anong bait niya, evil pa rin siya. Kaya sabi niya, if you then being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give what is good to those who ask Him? Alam niyo ang context doon? Pag humingi ka ng tinapay, hindi ka bibigyan ng bato. Pag humingi ka ng isda, hindi ka bibigyan ng ahas. Pag humingi ka ng basta ganon. Tama? Naalala niyo yung context? Sabi niya, kung ano yung kabuti sa'yo, yun ay bibigay niya. Bakit ganon, Lord? Hindi mo binibigay sa akin, hingi ako ng hingi. Baka yung hinihingi mo, ahas. Kaya niya binibigay. Lord, tagal ko nang hinihingi yung lalaki na yan, mapakasawa ko, hindi pa rin binibigay. Napunta siya sa iba. Baka ikaw ang ahas. Minsan, kailangan hindi ka makasarili. Nakuha ninyo? But one thing for sure, the Father knows what is best for us because He is not an ordinary Father. Because the greatest Father we have on earth is evil in comparison to God. Nagkakaintindihan? Kasi our God knows what is best for us. Our Father only knows what He thinks best for us. Nagkakaintindihan tayo? Kaya balik tayo. Sabi ng Lord, kaya dapat mo maintindihan to, hindi lahat ng tao anak ng Diyos, ha? Baka sabihin, ba, lahat mo tayo anak ng Diyos, hindi totoo yun. Kasi lagi sasabi, di ba lahat man tayo nilikha ng Diyos, hindi totoo yun. Totoong nilikha tayo ng Diyos, pero hindi lahat tayo anak. Parang ganito yan, gumawa ako ng ganito. Anak ko ba ito? Hindi, bakit? Wala dyan ang buhay ko. Wala yung binhi ko dyan ng buhay. Wala. Kaya ka lang naging anak kasi yung life nasa sayo. Tama ba? Kaya sabi ni Jesus, para maging anak ka ng Diyos, as many as received Him. Sino si Him? Jesus. He is the life of God. Sabi niya, to them He gave the right to become children of God. Kaya sabi ng Lord, kung babasahin sa 1 John, He who has the Son has life. Kasi nga, yung buhay ng Diyos, si Jesus, nasa iyo. Kaya may life. Nagkakanan. Walang Jesus sa'yo, wala, hindi ka anak. You are just a created being. You are God's creation, but not His child. Nagkakanindihan. Now, if you want to be sure, kaya our Father, ang importante, hindi yung meron kang practice of religiosity. Ang tanong dito, do you have the relationship? Kaya nga marami akala lang, membro na ako ng CCF. Ano na ako, Christian? Hindi, kahit membro ka ng CCF, kung wala kayo talaga ugnayan ni Jesus, at hindi si Jesus ang Panginoon mo sa buhay, at wala yung buhay ni Jesus sa iyo, wala, hindi ka membro ng anak ng Diyos. Ang issue dito, si Jesus ang nakakaalam if you belong to the Father. And how would you know that you do belong? You will see the life of Jesus in you. You are a champion, more than conquerors because of Jesus. You don't remain where you are. You rise up when you fall. Nagkakaintindihan? You don't have a victim mentality because you rise up when you fall because Jesus is the positive person, not a negative one. Nagkakaintindihan tayo?
Kaya balik tayo. Kaya balik tayo. Kaya, pray then in this way, our Father, who is in heaven. Yan ang klaseng tatay meron tayo. Kaya ano mang inisip mong problema, wala yan. Ang liit. Tingnan mo, hallowed be your name. You see, in worship alone, biglang wow. Ano may ibig sabihin ng halo? Lord, glorify your name. Set your name apart. Iba, Lord, hihiwalay ko yung pangalan mo. Higit kang mataas dito. Kaya ito yung problema ko. Kasi ito problema natin pag nagpe-pray, ang laki-laki ng problema natin. Parang, Lord, imposible masolve yung problema ko. Wala yan. Ang liit niyan kung iaambing mo ko sa dakilaan ng Diyos. Kaya nga, inuuna ang Diyos pag nag-worship ka, pag nagpe-pray ka, inuuna mo si God para maintindihan mo, wala tong problema ko. Isipin mo, balik mo na, ganito ako mag-pray. Para maintindihan ninyo. Sisimulan ko sa papuri sa Panginoon Diyos. Kahit anong problema ko, magpupuri ako sa Panginoon. Kakantahan ko si God. Magpupuri ako sa Panginoon. Sisimulan ko sa Genesis. Ewan ko kung matatapos pa kayo. Pag simulan mo sa Genesis, Panginoon, kayo po ang may likha ng langit at lupa. Mula sa kawalan, nalikha mo po ang liwanag. Iniwalay mo sa dilim. Biglang, ano pinaproblema kong dilim sa buhay ko na to? Liwanag. Mula sa kawalan, naglikha ang Diyos. Ano pa pinaproblema ko? Nakuha ninyo? Sabihin natin, talungan na, chapter 2. Panginoon, ni si Adan, hindi niya alam ang kanyang pangangailangan. Pero ikaw ang nagsabi, it is not good for a man to be alone. Panginoon, hangad mo ang pinakamabuti sa tao. So Lord, hangad mo ang kabutihan sa akin. Purihin ang pangalan ninyo. Paano ka pa magre-reklamo? Biglang lumilit yung problema, tama? Tama ba? Pagdating sa chapter 3, Panginoon, nung nagkasala ang tao, Panginoon, biruin ninyo. Sila ang gumagawa ng paraan, pero kayo pa rin ang naghanap sa kanila. Dinanap mo sila at pagkatapos dinamitan mo pa. Lord, anak mo na ako. Wala akong bagong damit. Biglang nawala. Problema pa ba yung damit mo, anak? Ipagtatahi kita. Papatay ako ng aso kung kinakailangan. Hello? Andiyan pa kayo? Naalala ko nung minsan, may problema kami, mag-asawa, wala kaming panggastos. Sabi ko sa asawa ko, tulog na tayo. Tulog kami. Bigla ba may kubatok? May bumibili ng aso. Yung aso namin. Yung aso na yun, binigay lang yun. Tapos nagkaanak. Yung anak binibili. Dahil yung aso na yun, hindi nagkakaanak yun nung sa may-ari. Nung nasa amin na, nagkaanak na. At binibili pa. Nung binili, hindi ka pera kami. Sabi ko, ibang klase ang Diyos. Pati anak ng aso, gagamitin. Nakuha ninyo? Bakit? Dahil ang Diyos natin, dakila. Pakisabi mo sa tabi mo, dakila ang Diyos mo. Sobrang dakila. Hallowed be your name! Kaya once you come to God, Lord, you think of His glory. Now, yan ang worship. Kaya dun ka magsimula sa worship. Kaya real prayer turns losers into winners. Why? Because you focus on the greatness of our God. Because you know that you have God, a Father who cares for you, whom you can pour out your heart. Kaya sabi ng Bible, do not worry about anything, but let everything, sabi niya, be made known unto your Father, unto God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will keep your heart and mind in Christ Jesus. Bigla kang papayapa. Pag sabi niya, Lord, may cancer ako, lapit ka sa Diyos, bigla ang dakila ng Diyos. Anong bigla yung cancer lumiit? Lord, lumaki na nagpa-doktor ako pero lumiit sa pananaw mo. Bakit? Dahil iuuwi ka na ng Lord sa langit. Minsan kasi gusto natin isang sagot lang Pag sumagot ang Diyos, sa sobrang dakila niya, His ways are infinite. His answers are infinite. Amen? Okay. So let's continue. So, implore, you pray, you tell God, you beseech God, tell God your concerns. Anong dapat mong concerns? Because you are praying to the greatness of God, anong unang hiningi mo? Your kingdom come, your will be done. Lord, this is no longer about my program. This is no longer about me, it's about your program. That's my priority. Lord, for example, instead of, di ba dati focus ka, Lord, kailangan gumaling ako. Lord, whatever will advance your kingdom, in my condition, let it be. Tama? Nalala niyo si Nick Vujicic? Lord, kailangan magkaroon ako ng kamay. Kailangan pa. Hindi, ano mag-a-advance ang kingdom ng Diyos sa kanya? By being himself, and God used him as he is. Nag-advance ang kingdom ng Diyos. Did God answer his prayer? Obviously, yes.
Minsan kasi, akala na, ang una natin, yung sarili natin kingdom eh. Hindi. Yung kingdom ng Diyos, kasi reality yung kingdom ng Diyos. Ano ibig sabihin? Pag sinabi mong kingdom ng Diyos, let your kingdom come, you're praying for His rulership. And aside from that, you are praying that His coming would really will be soon. Lord, dating ka na. Dating ka na kasi yun ang concern ko eh. Kaya nga kaya tayo minsan depressed sa buhay. Kasi ang concern natin, yung dito mundo natin, ito yung kingdom natin. Dito tayo, gusto ko malaking bahay, magandang kotse. This is not God's kingdom. Wala ito. Pangit ito. Compared to the real kingdom of God, tingnan niyo naman yung kingdom ng Diyos. Tingnan niyo naman, that's how salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of His Christ have come. For the accuser of our brethren has been thrown down. He who accuses them before our God day and night. Sa kingdom ng Diyos, wala na yung accuser of the brethren. Narinig niyo pa ba yung accuser of the brethren? Yung Diablo, lagi sinasabi, wala kang kwentang tao, makasalanan ka, hindi ka na magbabago, hindi ka na magiging mabuti. Doon wala na. Because doon, dito pa lang sinasabi na sa kingdom ng Diyos, as in the midst of God's kingdom, sinasabi niya, you can change. Because with Christ, nothing is impossible. Tama? I can do all things with Christ who strengthens me. But, in the kingdom of God, wala na mag-aakusa sa'yo. Bakit? Doon, wala na siya. Wala nang Satanas nagugulo sa'yo. Ano pa ang meron sa kingdom na to? Dito na lang, He will wipe away every tears from their eyes. They will no longer be any death. Wow, hindi ka naiiyak. Dito, anong kingdom natin? Kahit anong ganda ng ating mga blessing, bukas makalawa may mamamatay. Di ba? Bukas makalawa may mawawala ng trabaho. Eh, sabi nga no? There will no longer any mourning or crying or pain. Wow! Alam nyo, itong pagtanda natin, sa totoo lang, dati pagtatayo ka, tayo ka lang. Ngayon, parang pagtayo, Ay, ang sakit na yung hindi ka maintindihan. Dati, parang wala, hindi ka napapagod, o laro ka ng laro, hindi ka napapagod. Ngayon, hindi ka pa naglalaro, pagod ka na. Pero sabi ng Lord, in my kingdom, when that kingdom comes, no more pain. Pag hindi ka pa magmadali, Lord. Pero magtataka ka, maraming tao, hirap na dito, hindi pa rin pinagpipray yung kingdom come. Ang prayer, Lord, pahabain niyo pong buhay ko kahit na hirap na ako. Lord, kung pwede lang, Lord. Pag-pray na natin, let thy kingdom come. Okay po? Yung iba nagtatalo-talo kung sino dapat ang presidente. Hindi yan ang concern natin. Yung kingdom ni God, unahin natin. Okay ba yan? Oh, yeah. Behold, I'm making all things new. I am the Alpha and the Omega. What a beautiful kingdom that God has telling us to pray about. Let us pray always the advancement of God's kingdom. Ito pang ganda. Tuloy tayo. Your will be done. Aba, may kalooban pala ang Diyos. Kaya nga, pag pray mo na ganun, gusto mo talaga, Lord, ano yung kalooban mo? Kaya, in other words, sa atin, kaya nga sabi ng Bible, if you abide in me and my words abide in you, my will abide in you, ask whatever you wish. It shall be given you. Tama? Kaya minsan hindi natin ganun ka-confident mag-pray na hindi natin narinig yung will ng Lord eh. Hindi natin alam yung kalooban ng Diyos. Hindi tayo nagbabasa ng Bible. Ito, challenge ito ng mula pa sa umaga. China-challenge tayo lagi. Tanong ko sa inyo, sino sa inyo nagbasa na ng buong Bible? Yung iba po, di ba? O sunod, iniintindi natin yung Bible. Kasi iba, may nabasa lang. Totoo nga. Alam nyo, ingat kayo. Kahit nabasa nyo, pero hindi nyo naintindihan yung konteksto, wala din yun. Kaya nga sa amin tawag dyan, a text without a context is a pretext. So ganun din, pag binabasa nyo yung Bible, Lord, kausapin nyo naman po ako. Kaya nga ako, inggit na inggit, si Ann Preston, kinento ko na to sa inyo, pero kikwento ko, hindi siya marunong magbasa. Babasahin yung Bible, nakaluhod. Panginoon, di ako marunong magbasa, turuan nyo ako. And takang-taka sila, bakit nababasa niya yung Bible? At nagagawa niya sa buhay niya. Isipin nyo na lang si Senator Manny Pacquiao, sobrang believe ako. Minememorize yung Bible, minememorize yung mga sinabi ni Jesus, hindi isang verse, chapters! Sabi ko, ibang klase naman to. Kaya naman yung bulusok yung pag-angat niya sa Diyos eh. Kasi sa kanya, hindi, binememorize eh. Tayo ho, thy will be done. Okay anak, ano ba yung kalooban ko? Malay. Basta, yan let your will. Bahala ka na.
baka hindi mo naintindihan hinihingi mo. Nakuha niya sabihin? Kaya nga sabi ni Jesus, si Jesus na yan, Lord, remove this cup, pero not my will, but your will be done. Yung kingdom mo pa rin kasi if I will not die in this way, your kingdom will never advance. And your will has to be done because your kingdom come. Nagkakaintindihan tayo? Now, bakit importante yan? Kasi, pag implore mo ng pangailangan mo, give us this day our daily bread, nakadikit yan doon. Tingnan niyo ha. Ano yung word na provision? Pro, before. Vision, he saw in advance. Tama ba? So yung provision is always related to the vision that God has for you. Kaya nga, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ito yung kingdom ng Diyos. If you are to advance it, ano mga kailangan mo, I will provide for you. Tama? Tayo hingi ng hingi, pang sarili lang. Kaya minsan hindi binibigay ng Diyos kasi it's nothing to do with the kingdom of God. Hello? Simple. Kung yung kingdom ng Diyos mag-a-advance, kailangan mo ng kotse, ibibigay ng Diyos yung kotse. Pero kung hindi naman kailangan, ba't ibibigay? Andiyan pa kayo? Kanyari yung kingdom ng Diyos mag-a-advance, kailangan mo ng asawa, ibibigay ng Diyos yun. Meron kilala, 52 years old na, nag-asawa pa eh. 52 na yun ha? Bibigyan ng Diyos kasi kingdom. Kaya nga iba, hindi nahihiya mag-pray sa Korea na lang dati. Kung mag-pray sila, asawa lang, sinisigaw pa, Panginoon! Tingin asawa! Ba't ganun sila katapang? Sinisigaw pa. Kasi hindi sila nahihiya. Dahil kung ito'y para sa kaharian ng Diyos, bigyan mo ako ng asawa. Grabe no? Sa atin, Panginoon, may asawa. Bakit? Kakaya, baka lang naghahanap. Alam nyo, kung kalooban ng Diyos, hindi nakakayang himingi. Nagkakaintindihan? Hindi mo naman pinarinig sa iba tabi. Kunyari, bigyan mo asawa. Kasi gusto mo. Wala naman ganun eh. Ang isip mo, it's between you and me. Kunyari, Lord, pahabain mo yung buhay ko kasi meron pa akong gagawin, hindi pa tayo tapos eh. Pahabain mo yung buhay ko. Lord, kasi ganito, kaya hindi ka nahihiyang humingi kasi bakit? Alam mo ang kalooban ni God. Okay ba yan? Hello? Now, let's continue. Kaya nga daily bread, hindi mo kailangan advance kasi hindi ka dapat matakot kasi may kingdom naman siya eh. Alam niya yung timing. Ang problema lang, Lord, nahiya ako kasi dami kong pagkakamali. Kaya ang ganda ng karugtong, forgive us our debts. Di ba? As we also forgiven our debtors. Kasi minsan, hindi tayo confident kasi, Lord, kamali ako eh. Dami kong kasalanan sa iyo. Paano naman makakahingi? Sabi ni Lord, then I'm telling you to ask for forgiveness. I will not tell you to ask for forgiveness in prayer if I will not forgive you. Hello? Tingnan mo, saan ka tatakbo? Wala kayong matatakbuhan, ako lang. Tatay mo ako. Ako, ang anak ko, nagkasala sa akin. Alam nga naman, paghingi ng tawad, tumigil ka, hindi kita patatawarin. Kahit, wala ka ng mana. Wala. Alam mo, tatay is tatay, anak is still anak. Yung relationship, hindi mo pa rin may tatanggi. Nakuha ninyo? Kaya nga, si Lord, lalo na, who is a very good and holy Father. Nagsabi ng Lord, pinatawad na kita, bayad ka na nga. Sa totoo lang namatay ng anak ko para sa'yo, para patawarin kita. Kaya, ano sabi ng Lord? Kaya magpatawad ka din. Kasi it will not help you. If naghingi ka ng tawad sa akin, tapos hindi ka nagpapatawad sa iba, it will not help you. Kaya magpatawad ka din. Nagkakaintindihan tayo? Ngayon, kung naintindihan mo yung paghingi ng tawad, kay word na debts, kasi doon parang utang, yung kasalanan utang. Ngayon, pag alam mo ito, alam mo how painful it is to fail God. Kaya nga, Lord, lead us not into temptation. Anong punto ni God? Lord, alam ko pong masakit magkamali sa'yo. Hindi madali. Kaya Lord, kung pwede, huwag niyo na po akong pahintulutang matukso. Nagkakaintindihan tayo? Yung tukso dito, dalawa yan. Yung trials at saka yung tukso na para mag-fail ka. Ngayon, neutral yan, yung word na yan. Neutral yan. Kaya ang prayer mo, Lord, tulungan mo ako. Huwag mo ipahintulot. Kasi ganito yan, naalala nyo si Satan nagpapaalam? Naalala nyo? Nagpaalam bago niya tuksuin si Job. Tama? Nagpaalam. Tapos yung si Peter, sabi niya, Peter, Satan asked permission to deceive you like wheat. Nagpaalam. Ano sabi ng Lord? Kaya kayo minsan nauunahan, kaya dami niyong pagsubok sa buhay, nauunahan kayo ng diablo eh. Mas nauna siyang mag-request. Pwede bang araw-araw lumapit ka na kagad, unahan mo, maaga pa lang, Lord, wag mo naman po akong paitulutan matukso. Tama? Nandyan? Nandiyan ka ba?
Lord, please, wag naman po. At kung sakaling pahintulutan mo, deliver me from evil. Allow me to get through it and win. Kung sakaling, kasi papahintulutan niya minsan eh. Kung sakaling pahintulutan mo, let me win. Let me go through it and win. Deliver me from evil. Hello, pakisabi sa katabi mo. Are you in trials? Pray for deliverance. Because God wants you to be victorious. Pakisabi sa katabi mo. Because real prayer, listen to this, will make a man cease from sin, or sin will entice a man to cease from prayer, sabi ni John Bunyan. Kaya sabi ng Lord, Lord, do not lead me into temptation, but deliver me from evil. Okay po ba yan? And finally, real prayer turns loser into winners. And finally, engage and continue to pray. Ano ibig sabihin? Once na nag-pray ka na, and God made it very clear to you what He wants you to do. Kasi communication ng prayer, hindi ikaw lang nagsasalta. Tama? You listen. So God will tell you what to do. Just like this. Sabi niya, for if you forgive others for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. Tama? But if you do not forgive others, then your Father will not forgive your transgressions. Ano ibig sabihin yan? Pasabi niya, humingi ka ng tawad to give assurance that I will answer. But you are not willing to forgive others. So you're not engaged. In other words, you are not even honest to what you're asking for. Kasi kung alam mo, ang hindi magpatawad ay kasalanan, then you're asking for forgiveness, hindi ka talaga humingi ng forgiveness kasi hindi ka willing magpatawad. Tama ba yan? Yung iba ganito, hindi, pinatawad ko na siya, ayaw ko lang siya makita. Ganon. Gusto mo sabihin ng Diyos sa'yo, pinatawad na kita, huwag lang tayo makikita ha. Pagdating sa langit, ayaw kitang makita, pero pinatawad na kita. Type mo, ang totoong pinatawad mo, parang walang nangyari. Pastor, hindi ako binayaran sa utang. Oo, parang walang nangyari. 1 milyon utang niya. Oo, parang walang nangyari. Paano yung 1 milyon? Ako na bahala ron. Sa totoo lang, kung bibilangin mo lahat ng pagpapala mo, baka maliit, kulang yung milyon na yon. Dahil napalitan ko na ng maraming beses. Subukan natin. Lagyan ko ng metro ang hangin na hinihinga mo. Bawat oxygen, cubic meters, lagyan natin ng presyo. Type mo. Ang tubig, lagyan natin ng metro. Sa bawat pawis na lalabas sa iyo, may metrohin natin. Hindi ka matutuwa. God has blessed us with so much na kulang ang utang ng ibang tao. Amen? Aminin ko sa inyo, maraming tao may utang sa akin. Hindi ko na naisip. Bakit? Napalta na ni God. Una-una ng masarap na tulog dahil wala akong iniisip na may utang. Tingnan mo ang katabi mo, yan ay pagpapala. Ang ingay-ingay ko, tulog siya. What a blessing from God! Yung iba, hindi makatulog, nakahiga na, naka-aircon pa, bilang isip, may utang sa akin. Di ba? You're so blessed. Let me just end. Let me end with this. Si Nehemiah, for example, when he prayed to God, look at him. Siyempre, malungkot ang mukha niya, tama? So the king said to me, why is your face sad, though you are not sick? This is nothing but sadness of heart, and I was very much afraid. Alam niyo, pag malungkot ka sa hari, pwede ka papugutan ng ulo. And sabi niya, I said to the king, let the king live forever. Why should my face not be sad when the city, the place of my father's tombs, lies desolate and its gates have been consumed by fire? Then the king said to me, what would you request? So I prayed to God, the heaven. Ibig sabihin, di ba matagal siya nagpe-pray nung nabalitaan niya? Eto na, kinonfront na siya. Then he prayed to God. And I said to the king, if it please the king, and if your servant has found favor before you, look at the words, send me to Judah. Aba, ako nadalin mo. To the city of my father's tombs, that I may rebuild it. He was engaged. I am willing to do the work. Let me rebuild. I am comfortable here as a cupbearer, but I need to rebuild it. I'm so concerned about it. Let me do my part. And then the king said to me, the queen sitting beside him, how long will your journey be? And when will you return? So it pleased the king to send me,
And I gave him a definite time. What does it mean? Pinagplanuhan ko na to ng mabuti. When I was praying, I was planning, I was engaged. Marami nagpe-pray, hindi nga alam ko ano. Uy, pag-pray mo ako ha. Subukan nyo. Minsan hindi niya na maalala na pinag-pray ko. Magugulat na siya, uy, thank you, pinag-pray mo ako. Talaga? Ano ay yung problema niya? Hindi natin talaga pinag-pray. We've never been engaged. Let me just share this with you before I end. May nagpa-pray sa akin, may singaw. Dami! Sabi ko, God, kawawa naman siya. Pwede bang ibigay mo na lang sa akin yung singaw niya? Nagkaroon ako singaw, 7! Sabi ko, God, kahit anong ilagay mo, wala. Sabi ko, Lord, ibalik mo sa kanya, please. So nawala yung singaw. Pero I tried my best to look for someone to help him. Mga doctors, nagtanong ako as if ako yung may sakit. And by God's grace, we found a doctor to help him at nawala yung singaw niya. Of course, hindi na kami nakita ulit and I don't want to see him again. Just kidding. Pero one thing for sure, you get engaged. Let me just end with the story of Johnny. Do you know Johnny? Si Johnny, she was a Christian before the accident. Praising the Lord, worshiping the Lord. Ang problema, she worshiped God with hypocrisy. Nagwo-worship, pero during Friday night, she dates her boyfriend and they were doing immorality. Until she was so bothered, she prayed, God, I want to glorify you. Please deliver me from this hypocrisy. And after that Friday night date, tumalon ba naman? Hindi niya alam na mababaw lang yung tubig. So to make the long story short, break, pababa. So she could no longer walk, even move her hands. And she got so angry before God. God, labo mo, you will never hear me pray again. Until she realized that was exactly what she needed. At pag-pray niya, Lord, teach me how to live. With that prayer, look at her. She lived. And she is engaged in serving the Lord faithfully. Friends, sometimes we do not really know what we're asking for. But one thing for sure, if we're serious, real prayer changes lives. Because real prayer worship the Lord. Real prayer implore the priorities of God. And real prayer get you engaged and continue to pray. Nagkakaintindihan? Because real prayer turns losers into winners. Nagkakaintindihan? That prayer changes lives. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Mga kapatid, ang tanong lang talaga dito ngayon na ito, are you really a child of God? Do you really worship the Lord? Sometimes we're so interested in imploring, as in, crying out before God to supply us what we want. But we don't understand what He wants because we don't really worship Him. Friends, real worship submits to His Lordship. Is Jesus really your Lord? Have you really accepted Him as your Lord and Savior that gives life to you? Life that will bring change and transformation in you. That will teach you to pray the prayer that changes lives. It is a prayer that will turn losers to winners. If you haven't given your life to Jesus yet, don't wait for tomorrow. Now is the time. Tell Him, Lord, I need you. Tell Him, Lord, I don't know whether I'm really related to you. Lord, I may be religious, but I need you. Come into my life. I receive you as my Lord and my Savior. I want to follow you, and I submit myself to you that I may worship you, that I may be one with you, that I can implore your priorities in my life, that I may get engaged to where you are engaged with. Lord Jesus, take me.
I'm yours. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. If you pray that with all of your heart, the Lord hears your prayer. The Lord answered your prayer. Start walking with Him. Thank you, Lord. Father God, I thank you that you know everyone in this room. You know who really prayed. And even for those who are watching us in the internet and also would be watching us through video, I pray, Lord God Almighty, to really speak to their hearts too. That they will not just pray, but they will really pray that turns losers into winners. Prayer that changes lives. Prayer that worship you. Prayer that implore, Father God, before you, your priorities. That, Father God, that everything we need, everything we desire, Father God, even our relationship with you will keep on growing because we are here to advance your kingdom. We are here to do your will. And Lord, thank you that you will not just listen to our prayers. You will be at work in us that we may be engaged to whatever plans, whatever programs you have for us. Thank you, Lord. We submit ourselves to you. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. God bless you and good afternoon. Connect with CCF through the following websites: Jumpstart your spiritual journey by joining a small group. We are so blessed you were able to join us today. God bless and see you next time.